natin po yung pag-aralan at sa pandoktrina nila at pakitlas lang natin sa ating TV screen yung pandoktrina nila na Sarya 1976-77 na ito po ay nasa pahina 16, leksyon bilang 7, ika-6 na tanong. Ang sinir po ninyo yung naka-screen na yan. Napapansin po nyo, mga kababayan, na yung Isaias 41 ng Ganggis, pero katunayan nila na ang kanilang subo na kinikilala na sa binang manaloy mula sa mga bakas ng lupa, ginamit po yung Isaias 43:5 hanggang 6 na sa katanungan pa lamang ay makikita na ninyo. Hinulaan ba pati petsa ng paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Nang ibig namin sabihin, mga kababayan, sanabi na nila na ng kanahan na sinasabi nila na nagamakas ng lupa ay umaak na sa katuparan, ginamit nila yung Isaias 43:5 na doon po, mag-flashback na lang tayo. Ay may manabanggit na nahi mula sa sunamanan na mga anak na lumakit, dadala ng Diyos, ng sabi po, mga kababayan, ay mula nga sa mga wakas ng lupa. Na, para po muna katinayan kung ano yung mga wakas ng lupa, ay ipinakita muna nila at pinaliwanag kung ano yung wakas. Para ipakita, iba ang wakas, iba po yung kanahan ng mga wakas ng lupa. Ang wakas, tingnan po nyo sa screen, kaya ang ikaw tagparito ng Panginoong Jesucristo. Yung nasa Mateo 24:3. At sino man daw na kanahan ng mga wakas, ay kapag ka nakita na yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na pangyayari na magaganap, nang sabi, pag nakita niyo yung mga bagay na ito, talastasan mo, siya malapit na, nasa na nga, pintuan daw ng wakasyon, o panahon na ng mga wakas ng lupa. Ganyan po diniskarte yan eh. Pag saan ko kupuhan, galing ako dyan eh. Ngayon, sa pangyayari po sa kasaysayan, paano nga pinatunayan ng yung panahon ng mga wakas ng lupa puno, ay talagang ipinakikilala ng Biblia, umaak na. Kaya ganaan nanalo, at sa kanilang samahan, awan sa kanilang patuturo. Tignan po niyan, mga kababayan, meron po silang binabanggit na yung panahon ng mga wakas ng lupa ay kasabay ng pangyayari ay hindi digmaan pang sanlibutan. Nang tinarod ng ating Panginoon sa Kristo, sa katanungan ng kanyang mga alagad, Panginoon, ano po ba ang magiging tanda ng iyong pagparito o ng katapusan ng sanlibutan? Ang sabi ng Panginoon, kapag ka nakakita niyo ang mga bagay nito, kalastasan ninyo, siya malapit na nasa mga pintuan niya. Pintuan ba ng wakas o nasa kanawan ng mga wakas ng lupa? Na marami pa magaganap. Merong magaganap na digmaan ayon sa pahayag daw ng ating Panginoon Jesucristo. Ano nga ang digmaan? Ano ba nga? Basahin po niyo yung 24:6-7. Ano din po sabihin? Ano ba nga yung mga balita? Isang digmaan, tandaan siyang libutan. Mga naganap daw ng 1914, batang po sa kasaysayan. Kaunaw ng digmaan umalingaw-ngaw. Kaya, ang kanilang sinasabi, naniwagagan niya na yung panahon ng mga wakas ng lupa, awat niya sa paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at ng Sudo. Bakit? 1940 naganap yung unang digmaan eh. 1940 na nga nang nangyari, sige nang manalo eh. Yan ang panahon ng mga wakas ng lupa. Pero, alam niyo natin ang Biblia, balikan lang natin uli. Talaga bang panahon niyo ang sinasabi ditong mga wakas ng lupa? Tingnan po ninyo. Kasama ating hanawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tinawag kita mula sa mga sulat niyan. Nandang panahon ng mga wakas ng lupa, mga kababayan. Na sinasabi nila na akma dahil sa kanilang kaliwanag, wala kang sariling kaliwanag o sariling interpretasyon. Yan po ba sinasang-alina ng Biblia? Ngayon po'y panahon, hindi. Ano po ang katunayan?
Maliwanag ang sabi ng Biblia, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, tumawag kita mula sa mga sulok na yan. Parang nagaging panahon niya na may sulok. Kapag pinag-uusapan sulok, dapat pinag-uusapan niya. Kaya malaking kamakuan, nasabahan nila ang panahon yun. E bakit po nila sinasabing panahon? E para umak na. Di sa kanilang ikaway, sinasabi, naganap na digmaan, linitaw ng 1914, naman anyang katutarang talagang sugo si Ginoong Manalo. At bilang panglakas, mga kababayan, ano pa ang dapat ninyong nalaman? Sa 40 ay ganito ang kahayan, o sa Diyos. Huwag kang natakot. Sapagkat ako'y sinasa iyo, huwag kang nang napaypay sapagkat ako'y hindi. Mapapansin po ninyo, mga kababayan, na ang lingkod na ito, na umawakan sa mga wakas ng lupa ay pinangakuan, pinagsabihan, huwag kang natakot. So, isang tamarang salita, mga kababayan, isang leader ito, isang lingkod na ito, na natapang na leader. Walang kinatatakutan. Tanong natin, ito ba ay natupad kay Ginoong Manalo? Kundi, ano po ang katunayan yan? Di ba, meron na kaming mga pagtuturo sa circular na ginawa ni Ginoong Manalo na ang pananahama sa Iglesia ipinasa kay Fulgencio Vasquez? Bakit? Hindi ang gusto na napan. Sa mga batao sa apan ay napanang mga kapangyarihan. Kung naman, ang kapatid naman si Ginoong Manalo, hindi ang katuturo ng sinang tinutukoy dito. Bakit? Sapagkat siya'y namulag, siya'y namatla, at hindi siyang pinatutunayan ng Biblia na pinagsabihan ng Diyos na huwag natakot. Baka sabihin ninyo, lalo na yung bago pang iglesia. Isang puhan niya, natatakot. Kaya ka na mga punaw, baka pang iglesia. Kakakita ang kaamod, mahina ka. Kaya mahina niya, ang nag-meeting na, ang mga leader. Totoo hindi. Ano ang katunayan, mga kababayan? Kung kaamin lang, natakot sa akin, ang mga iglesia ni Kristo. Ngayon, natakot ang mga iglesia ni Kristo sa kapatid na Eli Soriano. Yan ang katunayan. Hindi sila ang pinagsabuhan ng Diyos. Malantag sa pagkakangintod ng Diyos. May pangako, huwag kang matakot. Tama na kasi kita. Pero, sige na ang Felix Manalo sa apuyan. Natakot sa panahon ito. Ang iglesia ni Kristo, natakot naman sa Brad Eli Soriano. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.